Walang pwedeng humadlang sa pangarap. Yan naman ang baon ng isang USC College graduate na pinilit pong tapusin ang pag-aaral sa kabila po ng kanyang kapansanan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Hanggang anong pagsubok ang kaya mong lagpasan para sa pangarap? Para sa isang college fresh grad na nakilala ko, kahit kawalan daw ng paningin. Nagmarka sa kasaysayan ng University of Santo Tomas ang pag-graduate ni Jerome Santiago mula sa College of Commerce and Business Administration. Hindi lang dahil sa talino at pagiging mabuting estudyante, kundi dahil sa kakayahan na tapusin ang pag-aaral kahit na may visual impairment o pagkabulag. Say ni Jerome, malaking bagay ang pagkakaroon ng support system sa mga ganitong sitwasyon, lalo na noong naramdaman niya ng unti-unting nawawala ang paningin noong teen years niya. Siguro sa note-taking, during discussion, ayun, nakikinig. Tapos, after discussion, nanghihingi ako ng PowerPoint copy from the professor. Sa mga calculations na ginagawa namin sa school, ginagawa ko siya sa Microsoft Excel, and then ganun din, manual encoding din yung mga numbers, then yung mathematical operations, if addition, subtraction. Adjustment sa mga kagamitan para sa pag-aaral, paghatid sa classroom, at pagiging transparent sa mga guro at kaklase. Iyan ang naging susi niya para sa maayos na college life kahit pa na may kritisismong naririnig sa paligid. Laking tulong din daw ang pakikisama ng kanyang mga kaklase pagdating sa mga tasks at assignment. Ayon naman sa SHS faculty na naging estudyante si Jerome, naging challenging ang pagtuturo ng science noon dahil sa visual nature nito. Pero bilang pangalawang magulang, kailangan niyang palawakin ang teaching methods para sa mas inclusive at immersive na pagkatuto. Malaking bagay din daw ang pagiging supportive at paggabay ng mga kaklase ni Jerome para mapagaan ang studying environment niya. I devised a lot of DIY materials, learning materials para ma-aid siya na maintindihan niya yung mga topics. What I often do is katabi ako ni Jerome sa klase, nandun ako sa upuan niya, nakatayo, and I maximize the use of his senses, gamit yung sense of touch niya. I am guiding his hand, so that I can tell him the direction of the motion, and gaano kalayo. Gumawa rin siya ng braille written version ng periodic table para kay Jerome. Ngayon naman ay pagpapatuloy na ni Jerome ang kanyang ambisyon bilang maging isang professional sa financial management. Heto ang gusto niyang ipaalam sa mga kapwa niya PWD, estudyante man o profesional. Posible naman po talaga kasi sabi nga sa lahat ng problema may solution naman eh. So, just need to find yung solution na makakasolve dun sa problem mo, sa journey mo. Para sa mga kapatid nating may disability, hindi lang pasensya at kompromiso ang kailangan, kundi pati pagmamahal na kakayanin anumang hamon ng buhay. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.